Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ika-18 sa buwan ng Abril taong 2026. At sa ulo ng mga balita, 20 pesos na bigas patuloy na pinipilahan. Transport sector sa lalawigan nagprotesta sa tanggapan ng LTFRB Mimaropa. At balik-loob program inilunsad ng DICT Mimaropa. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, formal nang binuksan nakaraang ika-15 ng Abril ang DA Mimaropa Trade Fair sa tanggapan ng Department of Agriculture Mimaropa sa Barangay Camilmil, Lungsod ng Calapan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Filipino Food Month at High Value Crops Week. Formal na binuksan nakaraang ika-15 ng Abril ang DA Mimaropa Trade Fair sa tanggapan ng Department of Agriculture Mimaropa ng Calapan bilang pagdiriwang ng Filipino Food Month at High Value Crops Week. Pinangunahan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang nasabing aktibidad na layong palakasin ang merkado ng lokal na agrikultura at itaguyod ang mga produktong gawang Mindoro. Tampok sa trade fair ang iba't ibang sariwa at dekalidad na ani mula sa 15 asosasyon at kooperatiba mula sa Oriental at Occidental Mindoro. Kabilang ang mga produktong likha ng 5 awardees ng Young Farmers Challenge Program, isang inisyatiba ng pamahalaan na sumusuporta sa mga kabataang nais pumasok sa agribusiness. Bilang bahagi ng selebrasyon ng High Value Crops Week, nagsagawa rin ng pamamahagi na libreng binhi at punla sa mga magsasaka at individual na nagnais na magsimula ng sariling taniman. Layunin nitong palawakin ang produksyon ng high value crops tulad ng gulay, prutas at iba pang pananim na may mataas na kita sa merkado. Bukod dito, tampok din sa aktibidad ang Kadiwa Selling kung saan maaaring makabili ang publiko ng abot kayong produktong agrikultural. Kabilang ang inaabangang bentahan ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Isang programa ng pamahalaan upang matulungan ng mga mamimili sa gitna ng umiiral na hamon sa ekonomiya. Ang naturang trade fair ay bahagi rin ng mas malawak na kampanya ng Department of Agriculture upang paikliin ang supply chain at direktang maiugnay ang mga magsasaka sa mga mamimili na nagre-resulta sa mas mababang presyo at mas mataas na kita para sa mga producer. Samantala, idinaos ngayong ika-16 ng Abril 2026 ang Techno Investment Forum on Smart and Sustainable Wastewater Treatment sa Mindoro State University sa lungsod ng Calapan na dinaluhan ng iba't ibang kinatawan mula sa pamahalaan, akademya at pribadong sektor. Tampok sa naturang forum ang pagtalakay sa makabagong solusyon para sa wastewater management na nakatuon sa pagiging sustainable at climate resilient. Idinaos ika-16 ng Abril 2026 ang Techno Investment Forum on Smart and Sustainable Wastewater Treatment sa Mindoro State University sa lungsod ng Calapan na dinaluhan ng iba't ibang kinatawan mula sa pamahalaan, akademya at pribadong sektor. Tampok sa naturang forum ang pagtalakay sa makabagong solusyon para sa wastewater management na nakatuon sa pagiging sustainable at climate resilient. Layunin itong magbukas ng oportunidad para sa kooperasyon at pamumuhunan sa lalawigan, partikular sa mga proyektong pangkalikasan. Isa sa mga pangunahing tagapagsalita, si Engineer Sean Ligfot,
Project Senior Technical Specialist ng Department of Science and Technology, Region 11. Ibinahagi niya ang kanyang malawak na kaalaman at karanasan sa pagpapatupad ng Vertical Halopite Filtration System o VHFS, isang makakalikasang teknolohiya sa paglilinis ng wastewater. Ayon kay Engineer Sean, ang VHFS ay isang nature-based solution na epektibo at praktikal gamitin ng mga lokal na pamahalaan at komunidad, lalo na sa mga lugar na may limitadong access sa malalaking wastewater treatment facilities. Nakatutulong din ito sa pagpapabuti ng kalidad ng tubig habang pinangangalagaan ang kapaligiran. Sa buong araw ng programa, tinalakay rin ang iba't ibang teknolohiya sa wastewater treatment, mga kinakailangang pamumuhunan para sa VHFS establishment at isinagawa rin ng open forum upang tugunan ang mga katanungan ng mga kalahok. Pinangunahan ng aktibidad ng DOST Mimaropa sa pakikipagtulungan ng iba pang ahensya bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng agham at teknolohiya para sa sustainable development sa rehiyon. The electrical components as well, only the timer and then we buy it on Shopee. So it's all very low cost and locally available. The pump pumps its water through a HDPE line, through a main irrigation supply line, and attached to that are also PE pipes, 1-inch polyethylene pipes which are positioned every 1 meter or 1.5 meter depending on the size, and they are perforated. So this is how we make sure that the wastewater gets equally distributed over this constructed wetland. Nalagay lang po ako ng tagline na yung mga Tech for Nature, Investment for Future. So, mga napapasihan po natin, technology for the nature and investment for the future. So, ito ang pinakamahalaga. Hindi natin iniisip na kasalukuyan, but we look forward that the next generation will benefit what we have benefited from in the state here. So, hamon po ito sa atin, especially the LGUs that are present today, and also the MSMPs, makasama po natin. Ang ganitong uri ng teknolohiya ay hindi lamang praktikal at abot kaya, kundi angkop din sa ating mga komunidad. Lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng sustainable at madaling i-maintain na solusyon para sa wastewater management. Di ba napaganda nito para sa ating pamayanan? Kaya po, binabati ko rin po ang DOST Oriental Mindoro na matagumpay na nagsagawa ng Technoforum ito. Ito ay malinaw na nagpapakita ng ating layunin na gawing innovasyon tungo sa aksyon at aksyon tungo sa pangmatagalan ng unlaran. Hindi lamang para sa Oriental Mindoro, kundi para sa buong Mimaropa. At ngayon po, dahil binahagi na natin ito sa ibang lugar, para rin sa buong bansa. Inaasahang magsisilbing daan na naturang forum upang higit pang mapalawak ang kaalaman at kolaborasyon sa pagitan ng mga stakeholders tungo sa mas maayos at ligtas na pamamahala ng wastewater sa Oriental Mindoro at sa buong rehiyong Mimaropa. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang programang Balikloob Reintegration Digital Program, isang inisyatibang naglalayong tulungan ang mga rebel returnees at surrenderies na makabalik at makapamuhay muli sa lipunan sa pamamagitan ng teknolohiya. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang programang Balikloob Reintegration Digital Program. Isang inisyatibang naglalayong tulungan ang mga rebel returnees at surrenderies na makabalik at makapamuhay muli sa lipunan sa pamamagitan ng teknolohiya. Isinagawa ang paglulunsad ika-14 ng Abril 2026 sa Barangay Singage na bahagi ng pilot implementation ng programa sa 5 barangay sa buong Mimaropa, 4 sa Occidental Mindoro at 1 sa Oriental Mindoro. Sa nasabing okasyon, inihayag ni DICT Secretary Henry Aguda
ang mga plano ng ahensya para sa pagpapalakas ng ICT infrastructure sa rehiyon. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan ng DICT sa iba't ibang telecommunications providers upang mapababa ang gastos sa internet sa Mimaropa na inaasang makatutulong hindi lamang sa mga benepisyaryo kundi sa buong komunidad. Sa ilalim po ng programang ito, we are building community-based digital hubs po. Mga lugar na hindi lang learning center kundi parang tahanan ng bagong pag-asa. Sa panahon po na mataas ang presyo ng langis, nakipag-usap po tayo sa mga telecoms. Hindi lang po sila magdadagdag ng mga cell service at saka fiber optics sa Mimaropa, sisikapin po nila in spite of the fact na tumataas ang langis ng pababain ang presyo ng internet. Yan po ay commitment po nila. Ayon naman kay DICT Mimaropa Regional Director Emilio Delfin, nakatuon ang programa sa pagbibigay ng digital literacy at ICT skills sa mga dating rebelde at sa kanilang mga komunidad. Layunin nitong mabigyan sila ng sapat na kakayahan upang magkaroon ng pangmatagalang kabuhayan at maging produktibong bahagi ng lipunan. So, ang balik loob ng Integrasyong Digital Program ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Hindi lang ito tungkol sa internet or gadgets. Ang puso ng programang ito ay tao. Ito ay para sa ating mga kababayan na nais magkaroon ng panibagong panimula, isang maayos na direksyon at pagkakataong makabalik at makabahagi sa lipunan. At alam naman natin na hindi makakamit ang tunay na kapayapaan at kaunlaran kung hindi ito inclusive. Kung may mga naiiwan, kung may mga komunidad na hindi naabot ang serbisyo at oportunidad, hindi magiging ganap ang ating pag-unlad. Kaya po, napakahalaga ang araw na ito because today we are taking a concrete step hindi lamang sa digital transformation, kundi sa pagpapalakas at ng kapayapaan at kaunlaran dito sa Mimaropa. Samantala, binigyan din naman ni Governor Emerito Bonsolor ang kahalagahan ng kapayapaan bilang pundasyon ng kaunlaran. Aniya kung walang kapayapaan, walang kaunlaran at hindi makakamit ang kapayapaan kung hindi makikiisa ang mamamayan sa mga programa at atikain ng iisang pamahalaan. Dagdag pa niya, mahalaga ang kooperasyon ng komunidad sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang matiyak ang pangmatagalang katatagan at pag-unlad ng rehiyon. Inaasahang magsisilbing tulay ang balik-loob program upang mapalakas ang digital inclusion, mapabuti ang kabuhayan at maisulong ang kapayapaan sa Mimaropa sa pamamagitan ng teknolohiya at sama-samang pagkilos. Samantala sa ibang balita, nasagip ng Philippine Coast Guard ang 3 individual matapos magkaaberya ang kanilang sinasakyang bangka sa karagatang sakop ng Batangas at Oriental Mindoro umaga ng Abril 11, 2026. Ang kabuuang detalye alamin sa ulat na ito. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 3 individual matapos magkaaberya ang kanilang sinasakyang bangka sa karagatang sakop ng Batangas at Oriental Mindoro umaga ng April 11, 2026. Batay sa ulat, bandang 8:53 ng umaga na makatanggap ng distress call ang Coast Guard substation sa Puerto Galera mula sa kanilang counterpart sa Tingloy. Ang impormasyon ay nagmula sa mga kamag-anak ng mga sakay ng bangkang pangisda na FBCA Maxima na iniulat na nakaranas ng problema sa makina habang binabaybay ang karagatan sa pagitan ng 2 lugar. Agad na nagpakilos ang Search and Rescue Team ang PCG mula sa Puerto Galera, sakay ng kanilang rescue vessel, habang nagpadala rin ng hiwalay na SAR team ang Coast Guard Substation Tingloy. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, bandang 10:05 ng umaga nang matagpuan ang bangka sa layong humigit kumulang 2.4 nautical miles sa kanluran hilagang kanluran ng Balahibong Manok Island. Ligtas at nasa maayos na kalagayan ang 3 sakay nito na pawang residente ng Barangay Palangan, Puerto Galera. Agad na hinila na sabing bangka at dinala sa pantalan ng muelye sa Barangay Poblacion, Puerto Galera. Sa isinagawang imbestigasyon, lumalabas na ang bangka ay bumiyahe mula Tingloy at patungong Puerto Galera na magkaroon ng aberya sa makina dulot ng pagpasok ng lengis sa air cleaner.
Ayon sa PCG, ang matagumpay na rescue operation ay patunay na kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga insidente sa karagatan. Gayon din ang kahalagahan na maagap na pag-uulat at koordinasyon sa panahon ng emerhensiya. Muling pinalahanan ng PCG ang mga operator ng sasakyang pandagat at mga pangisda na tiyaking ligtas at maayos ang kondisyon ng kanilang mga bangka bago bumiyahe, kabilang ang regular na inspeksyon ng makina upang maiwasan ang kaparehong insidente. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patuloy na pinipilahan sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tawiran sa lungsod ng Calapan ang tanggapan ng National Food Authority o NFA Oriental Mindoro para sa 20 pesos na bigas. Meron na isang programa na inilunsad sa ilalim ng Department of Agriculture katuwang ang Food Terminal Incorporated o FTI. Ang kabuuang detalye sa ulat na ito. Patuloy na pinipilahan sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tawiran sa lungsod ng Calapan ang tanggapan ng National Food Authority o NFA Oriental Mindoro para sa benteng bigas. Meron na isang programa na inilunsad sa ilalim ng Department of Agriculture katuwang ang Food Terminal Incorporated o FTI. Sa ilalim ng programang Benteng Bigas, paglilinaw ng NFA, ang FTI ang nangangasiwa sa distribusyon at sa aktual na pagbebenta ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo habang ang NFA ang tumitiyak ng sapat na supply ng FTI. Kabilang rin sa kanilang suporta ay ang paglalaan ng kanilang lugar bilang redemption site ng programa. Ang atin pong programa tungkol sa bagay na yan ay yung Bigas 20 o yung P20 Bigas ng Pangulo. So, ito po ay nasa pamamahala po ng Food Terminal Incorporated at ang nagsusupply naman po ng bigas dito ay ang National Food Authority. Ito po sa ngayon ay kasalukuyan nakapwesto doon sa aming bodega sa Tawiran, Calapan City, whereas nag-uumpisa po kami ng pagbukas nito sa alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, para maiwasan po yung sobrang init ng panahon. So, kaya ganun po ang ginawa sa oras ng pagbibigay ng pagdidistribute ng aming bigas ng P20 po, yung bigas ng Pangulo.
Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga senior citizens, solo parents, PWDs, 4Ps, mga magsasakang, mangingisda, jeepney at tricycle drivers. Layo ng Benteng Bigas ang patuloy na suportahan ang mga nasabing sektor sa pamamagitan ng subsidiyo mula sa pamahalaan. Sa NFA Redemption Site, ganap na alas 6 ng hapon, maglalabas ng numero ang kinatawan ng FTI ng hanggang 200 stubs para sa distribusyon kinabukasan. Ang alokasyon ng bigas ay nakadepende sa sektor na kinabibilangan. Para sa mga tricycle, jeepney drivers at fisher folks, maaaring makabili na hanggang 10 kilong bigas isang beses sa loob ng isang buwan. Para sa mga rice farmers, 50 kilos para sa 5 buwan, habang ang mga seniors, solo parent, 4Ps at PWDs hanggang 30 kilos para sa isang buwan. Ang pamamahagi magsisimula naman alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay naka-base sa Maynila, yung Food Terminal Incorporated, kung saan po ay siya po yung namamahala doon sa pagdidistribute ng ating mga murang bigas sa mga vulnerable sectors. Ito po ay makakabili po ang mga TODA, yung mga farmers, vulnerable sectors, solo parent, ano pa nga ba, senior citizen, and then yung iba pa pong sektor na nasa laylayan natin, 4Ps kasama. Sa pagbisita ng Newsline team sa nasabing redemption site, marami ang matyagang nakapila at naghihintay para sa Benteng Bigas. Malaking bagay nila ang Benteng Bigas upang itawid ang araw-araw nilang gastusin, lalo na ngayon sa kinaharap na pang-ekonomiyang krisis. Laking tulong po sa amin. Ate, taga-saan po kayo? Taga-Ginubatan po. Ginubatan. Talagang pumila po kayo? Opo. Bakit po? Ay, sa mahal naman po ng bigas. Dito po nakakamura, nakakaminus gastos. Ang mahal na nga ho ng ulam. Saan sektor po kayo nagbilang? Sa prangkisa lang po ako, sa tricycle driver. 10 kilos. Opo. So weekly siya, monthly. Kami po'y pumila. Ngayon po'y lagi ko kung nauubusan. Sabi ko makikiusap po ako at malaki na po ang aming gasto sa powerlifting. Sabi ko makikiusap po ba ako kung mabibig. Wala po kayong number pa. Ay. May number po ako isa. Mayari po kayong kasama ka mga po. May nasita po kami sa sasakyan. Salamat din yung paghihirap ng pagbibigay sa inyo ng tulong sa amin at dahil napakamura po niyan. Ako po'y matanda na 74 at talagang ako'y nagtsatsagang pumila. Kahit ating gabi, madaling araw, alas 8 ng hapon. Mga kasama, magpasalamat tayo sa mga member ng NFA tsaka doon sa founder ng lahat, sa lahat pong nagbibigay sa amin. Uwi na po kami tanghali na. Saan po kayo? Kaya nandun po. Pahayag ni NFA Oriental Mindoro Assistant Branch Manager Fernando Sanque, tanging mandato na kanilang tanggapin ang tiyakin ang sapat na supply ng bigas sa lalawigan at ang pagbebenta ng murang bigas sa mga pamilihan ay malaon ng tinanggal sa NFA sa pagsasabatas ng Republic Act No. 11203 o ang The Rice Tarification Law. Patuloy po kami, gumigiling kami ngayon ng bigas, gumigiling kami ng palay, para po mayroon po kaming enough na stock para po sa programa ng Bigas 20. Sa mga vulnerable sectors, sa mga ating mga nasa laylayan, lalong-lalo na sa panahon po ngayon, nandito po kami, ang National Food Authority, handa po naman kami tumulong. Dangan nga lamang po, inalisan kami ng aming ng batas ng RTL ng ibang gawain para makatulong po lalo sana sa ating mga magsasaka. Pero asahan po ninyo, patuloy po kaming nandito at nagbibigay ng suporta doon sa Food Terminal Incorporated para po mag-supply ng mura at may kalidad na bigas para po sa ating mamamayan, lalo-lalo na po sa mga nasa laylayan.
Samantala, nagtipon ang mga kinatawan ng transport sector sa lalawigan sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Mimaropa noong 15 ng Abril 2026 upang iparating ang kanilang hinaing kaugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na labis na nagpapahirap sa kanilang hanapbuhay. Pangako! Napapako! Pangako! Napapako! Pasahe! Itaas! Krudo! Ibaba! Nagtipon ang mga kinatawan ng transport sector sa lalawigan sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Mimaropa, 15 ng Abril 2026, upang ng hinaing kaugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na labis na nagpapahirap sa kanilang hanap buhay. Bitbit ang panawagang pangako, napapako at saklolo. Iginiit ng mga transport group na agarang tugunan ng pamahalaan ang nararanasan nilang krisis. Ayon kay Marivic Cusi ng Nauhan Transport Cooperative o NATSCO, tila nakatuon lamang atensyon ng pamahalaang nasyonal sa mga transport group sa National Capital Region o NCR habang napag-iiwanan ang mga nasa probinsya. Sama-sama po dito po, dumunog po kami dito sa LTFRB sa kadahilan ng hindi po napapansin ang taga-Oriental Mindoro na dahil po dito, yung pong mga hinihiling namin na sana mapagbigyan kami ng pansin about sa mga taas ng krudo. Wala pong nabibigay na ayuda or ano pa man. Kaya po lumapit na po kami kay RD dito po sa 4B, LTFRB ng Oriental Mindoro. So sir, sa tingin nyo, mabubuhay pa ba kami? Kasi sir, sa totoo lang, yung krudo tumaas, pero ang pamasahe hindi. Yung mga driver may ayuda. Paano ang kooperatiba? Sumusunod po kami sa programa lagi ng gobyerno. Pero nasan? Paano po kami? Paano po kami mabubuhay nito? Samantala, binigyan din naman ni Alexander Makasait, isa sa mga operator sa Oriental Mindoro, na sa kabila ng tumataas na gastusin sa operasyon, patuloy silang nagbibigay serbisyo para sa kapakanan ng mga Mindoreño. Aniya, hindi sila sumasama sa panawagang tigil pasada dahil taliwas ito sa kanilang layunin na makapaghatid ng serbisyo publiko. Alam niyo, sa pulpa kami ay hindi sumasama sa ganyan tigil pasada dahil kasi Mindoro ito, isla ito, mahihirapan ng taga Mindoro. Ihirap na sa Maynila, mahihirapan pa dito, kawawa lalo. Ang apekto kasi niyan ay sa ating taong mamamayan din. Ay ayaw namin ganun mangyari. Kahit kami naghihirap, masaya na kami na mag-serbisyo sa tao. Sa kabila nito, nananawagan ng sektor ng konkretong aksyon mula sa pamahalaan, kabilang ang posibleng subsidiya sa krudo, pansamantalang dagdag pasahe at iba pang programang makatutulong upang maibsan ang kanilang pasanin. Matatandaang sa mga nakaraang buwan, nagpatupad ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Transportation o DOTR at LTFRB ng Fuel Subsidy Program para sa mga public utility vehicle drivers at operators. Gayunman, iginiit ng ilang grupo na hindi sapat at hindi agad na ipararating ang tulong sa mga malalayong lalawigan tulad ng Mimaropa. Patuloy ang panawagan ng transport sector sa pamahalaan na palawakin at pabilisin ang distribusyon ng ayuda upang matiyak na hindi tuluyang malugmok ang hanay ng mga driver at operator sa gitna ng umiiral na krisis sa langis. Pero meron naman po, kaya lang hindi po tulad ng dati. Kasi dubli po yung tinasang gasolina, krudo. Kaya wala na. May natitira pero hindi na sapat sa ngayon. Samantala, sa ibang balita, formal nang nilagdaan ng contract to sell para sa lupang pagtatayuan ng bagong campus ng City College of Calapan o CCC. Pinangunahan ng paglagda ni Calapan City Mayor Doyle Yachon kasama ang 10th Sangguniang Panlungsod sa pamumuno ni Bing Ignacio. Katuwang ang mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng City Government of Calapan at kinatawan ng Menacor na si Ginoong Jolite.
Formal nang nilagdaan ang contract to sell para sa lupang pagtatayuan ng bagong campus ng City College of Calapan. Pinangunahan ang paglagda ni Calapan City Mayor Doy Liachon kasama ang 10 sangguniang panunsod sa pamumuno ni Vice Mayor Bim Ignacio. Katuwang ang mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng City Government of Calapan at ang kinatawan ng MENOCOR na si Mr. Jolly Thing. Ayon sa pamahalaan lungsod, ang lupang may kabuang lawak ng 2 hektarya ay magsisilbing lokasyon ng panibagong campus ng CCC. Inaasahang makatutulong ito upang mapalawak ang kapasidad ng kolehiyo sa pagtanggap ng mas maraming mag-aaral at sa paghahatid ng dekalidad at abot kayang edukasyon para sa mga residente ng Calapan City at mga karatig lugar. Kaugnay nito, patuloy ding isinusulong na lokal na pamahalaan ang pagpapabuti ng infrastruktura at pasilidad ng paaralan, kabilang ang planong pagtatayo ng mga modernong silid-aralan, laboratorio at iba pang learning facilities na naaayon sa pamantayan ng Commission on Higher Education o CHED. Layunin nitong matiyak na ang mga programang inaalok ng CCC ay nananatiling competitive at tumutugon sa pangangailangan ng industriya. Ang City College of Calapan ay isa sa mga lokal na kolehiyo sa bansa na nagbibigay ng libre o subsidized na edukasyon alinsunod sa mga inisyatiba ng pamahalaan sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act na naglalayong palawakin ng access sa tertiary education. Ayon sa pamahalaan lungsod, ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang paigtingin ang human capital development at matiyak ang inklusibo at sustainableng pag-unlad para sa susunod na henerasyon ng mga Kalapenyo. Inaasahan namang magbubukas ang bagong campus sa sandaling makumpleto ang mga kinakailangang proseso sa konstruksyon at pag-aproba. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar.
Isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Calapan City ang malawakang anti-rabies vaccination bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kaligtasan ng mga alagang hayop. Binigyang diin ng pamahalaang lungsod na nananatiling seryoso ang banta ng rabies sa kalusugan ng publiko, lalo na't ito ay halos 100% nakamamatay kapag hindi naagapan. Isinagawa ng pamahalaan lungsod ng Calapan City ang malawakang anti-rabies vaccination bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kaligtasan ng mga mamamayan at ng kanilang mga alagang hayop. Pinangunahan ng aktibidad ni Calapan City Mayor Doisy Liachon, katuwang ang Calapan City Veterinary Services Department sa pamumuno ni Dr. Feby Darmang Likmot. Layunin ng programa na maprotektahan ang publiko laban sa rabies, isang nakamamatay na sakit na naipasa mula sa hayop patungo sa tao sa pamamagitan ng kagat o laway. Ayon sa City Veterinary Office, mahalaga ang regular na pagbabakuna sa mga alagang hayop upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa komunidad. Dumagsa ang mga residente mula sa iba't ibang barangay upang pabakunahan ang kanilang mga alagang aso at pusa bilang pakikiisa sa kampanya ng lungsod para sa responsableng pag-aalaga ng hayop. Nagbigay rin ng mahalagang paalala ang mga veterinaryo hinggil sa tamang pangangalaga, kahalagahan ng bakuna at agarang aksyon sakaling makagat ng hayop. Binigyan diin ng pamahalaan lungsod na nananatiling seryoso ang banta ng rabies sa kalusugan ng publiko, lalo na't ito ay halos 100% nakamamatay kapag hindi naagapan. Kaya't ang pagbabakuna sa mga alagang hayop ay isa sa pinakamabisang hakbang upang maprotektahan ang komunidad. Patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa lahat ng pet owners na makiisa sa mga ganitong programa upang mapanatiling ligtas at rabies-free ang lungsod ng Calapan. Formal ng pinasinayaan at binasbasan ang Mindoro News Channel o MNC noong Abril 11, 2026 sa poblasyon Nauhan. Ang MNC ay isang online news program na binuo sa ilalim ng konseptong multimedia communication where leaders speak na naglalayong magsilbing plataforma para sa pagbabahagi ng mga balita, opinyon at mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nanalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ipinayag ni Kristo ang dakilang karangalan ng paggawa. Formal na pinasinayaan at binasbasan ang Mindoro News Channel o MNC nakaraang April 11, 2026 sa poblasyon Nauhan. Ang MNC ay isang online news program na binuo sa ilalim ng konseptong multimedia communication where leaders speak na naglalayong magsilbing plataforma para sa pagbabahagi ng mga balita, opinyon at mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang sektor na lipunan. Pinangunahan ang seremonya ng inaugurasyon at blessing ng kilalang senior media practitioner sa lalawigan na si Rayhan Tusay. Dumalo rin sa naturang okasyon si 2nd District Congressman Alfonso Mali Jr. kasama si TVNet Chairman Cherry Concepcion at TVNet President Romeo Medina. Nakiisa rin sa nasabing pagtitipon ng iba pang miyembro ng media sa lalawigan bilang pagpapakita ng suporta sa bagong tatag na news platform. Ayon kay Handusay, malaki ang inaasahang maitutulong ng MNC hindi lamang sa bayan ng Nauhan kundi sa buong Oriental Mindoro, lalo na sa paghahatid ng makatotohanan balita at makabuluhang impormasyon para sa mga Mindoreño. Dagdag pa niya, layunin ng MNC na maging katuwang sa pagsusulong ng transparency, accountability at aktibong partisipasyon ng mamamayan sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan ng responsableng pamamahayag. Na nagpapasalamat ako sa support ni Kong Mali, ni Paring Romy Medina, ni Paring Jerry Concepcion para ma-boost yung moral ng ating ginawang initiative sa pagtatayo ng Mindoro News Channel. Naniwala ko malaking tulong ito, hindi lamang para sa Nauhan, hindi sa probinsya, at sa lahat ng sektor, lalo na yun. Ang dami nagsusuntutan issue at kaya nga ang slogan ko ay multimedia communication where leaders speak. Ang concept nun ay na-interview yung mga talagang credible na mga tao, yung authority magsalita.
Idinaos ang taunang pagtitipon ng Rotary International District 3820 sa pamamagitan ng Summer Festival 2026 noong Abril 11, 2026 sa Jolly Waves Water Park and Resort sa Barangay Sapul, Calapan City. Dito nagtipon-tipon ng mga miyembro ng Rotary mula sa iba't ibang club sa buong distrito. Layunin ng naturang aktibidad na palakasin ang samahan, pagkakaisa at diwa ng paglilingkod sa kapwa sa ilalim ng temang United in Service, Celebrating as One. Idinaos ang taunang pagtitipon ng Rotary International District 3820 sa pamamagitan ng Summer Festival 2026 nakaraang April 11, 2026 sa Jolly Waves Water Park and Resort sa Barangay Sapul, Calapan City. Dito nagtipon-tipon ng mga miyembro ng Rotary mula sa iba't ibang club sa buong distrito. Layunin na naturang aktibidad na palakasin ng samahan, pagkakaisa at diwa ng paglilingkod sa kapwa sa ilalim ng temang United in Service, Celebrating as One. Ayon sa mga organizer, ang taunang Summer Festival ay nagsisilbing paraan upang higit pang pagtibayin ang ugnayan ng mga Rotarian kasabay na pagdiriwang ng kanilang mga nais sa katuparang proyekto sa komunidad. Kabilang sa mga ito ang mga programang pangkalusugan, edukasyon, kalikasan at disaster response na isinusulong ng Rotary sa iba't ibang lugar. We are celebrating our unity, our friendship, and the spirit that keeps us moving forward together. Thank you to each one of you for making the effort to be here today. Your presence means a lot to us. Your presence shows resilience, dedication, and most of all, unity. It shows that no matter the challenges, we come together even stronger. Marami pong salamat sa mga sumuporta, tumulong dito sa ating Summer Festival, first ever Summer Fest na ginawa dito sa Oriental Mindoro. Thank you, Gov. J-Lo, for trusting us, Rotary Club of Downtown Calapan, for hosting this Summer Festival. Ang Rotary International ay isang pandaigdigang organisasyon ng mga volunteer na kilala sa pagsusulong ng iba't ibang advokasya tulad ng disease prevention, basic education at peace building. Sa Pilipinas, aktibo nakikilahok ang District 3820 sa mga programang nakahanay sa mga layunin ng Rotary International. Kabilang ang kampanya laban sa polio sa ilalim ng End Polio Now Initiative. Naging makulay ang pagdiriwang sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad tulad ng fellowship night, presentation ng mga Rotary Club at mga programang pang-aliw na nagbigay saya sa mga dumalo. Nagsilbi rin itong pagkakataon upang kilalanin ang kontribusyon ng bawat miyembro sa pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. Lalong naging masigla ang gabi sa ginanap na party at fellowship na may live band, raffle at pagkilala sa mga kalahok tulad ng Best in Summer Attire, Game Winners, Early Bird Awardees at Biggest Delegation. Hindi rin nagpahuli ang foam party at open water pool dance o Zumba party na lalong nagpasaya sa mga dumalo. Formal namang natapos ang programa sa pasasalamat ng bawat isa sa isang kaganapang higit na nagbuklod at nagpalakas sa mga Rotarian. Our first ever Summer Festival. Ito yung first natin na puros trabaho tayo. Yung first year natin, puros trabaho tayo. Tonight, gusto po natin. At least po, mag-relax tayo, mag-enjoy po tayo lahat. We are all volunteers dito. Alam naman natin, sinasabi natin na volunteer tayo lahat. Hindi naman pwede na lahat lang tayo trabaho. Dapat mag-enjoy rin tayo. Kaya po, ginawa po natin yung Summer Festival. All our very supportive, hardworking Rotarians, thank you po kahit po pinakaban nyo yung Rotary Club of Downtown Calapan. Diba? Ang registration natin huli, talagang Rotarian tayo. Diba? Huli ang registration, nakita naman natin gaano pa rin tayo kadami. Palakpakan po natin ang sarili natin. Maraming salamat po lahat. Let's enjoy yung Calapan. Enjoy po natin yung Calapan. Malaking bagay po yan sa district natin. At least po, mag-enjoy tayo ngayong gabi. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Diyos mabalos po. I heart you all.
Para sa ating public service, inaanyayahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang publiko na makilahok sa gaganaping 124th Labor Day Job Fair sa darating na Mayo 1, 2026 sa Bulwagang Panlalawigan, Provincial Capital Complex, Barangay Camilmil, Calapan City. Layunin ng naturang aktibidad na mabigyan ng agarang oportunidad sa trabaho ang mga naghahanap ng hanap buhay sa lalawigan at mga karatig lugar bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Isinasagawa ang job fair sa pakipagtulungan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Public Employment Service Office o PESO kung saan inaasahang lalawakan ito ng iba't ibang kumpanya na mag-aalok ng sari-saring trabaho para sa lokal at maging overseas employment. Hinihikayat ang mga aplikante na magdala ng updated resume at maging handa sa posibleng on-the-spot interview. Bukas ang aktibidad para sa lahat ng job seekers, kabilang ang mga fresh graduates at mga nais magpalit ng trabaho. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.